And then, hindi mo lang ipapanalangin sa sarili, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga D-group members mo, at sa kapatiran ang pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Kung hindi, number 2, pray that we might enact God's way. Isasabuhay mo ang kalooban o kapamaraanan ng Diyos. Sabi sa mga taga-Colossus 1:10, sa gayon makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Iba ang nalaman mo lang ang kalooban ng Diyos at iba ang sinasabuhay mo ito. Na-realize ko na ang layunin kung bakit gusto ng Diyos na maunawaan mo ang kanyang kalooban ay hindi para dumami ang alam mo kung hindi upang maisabuhay mo ito. Bakit? Kasi ito yung nakakalugod sa Diyos at hindi yung nalaman mo lang sa ulo. Kaibigan, ipanalangin natin sa Diyos na bigyan tayo ng tapang na gawin natin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sisiguraduhin natin na ang ating mga kapamaraanan ay naaayon sa kalooban niya at nakakalugod sa Kanya. Now, ang tanong, bakit ba gusto ng Diyos na sundin mo ang kalooban niya? Kasi gusto Kanyang pagpalain. Sabi sa mga awit 128:1, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na naisi sumunod sa Kanyang utos. Kaibigan, gusto mo bang mabless? Pansinin natin na ang sinasabing mapalad ay yung may takot sa Diyos at sumusunod sa Kanyang utos. Now, itong may takot sa Diyos at pagsunod sa Kanya ay hindi magkaiwalay. Ibig sabihin, kung sinasabi mong may takot ka sa Diyos, ay kikilalanin mo siya at aalamin mo ang kalooban niya. Kasi may takot ka sa Kanya at gusto mong masunod siya. Pero kung sinasabi mo lang na may takot ka sa Diyos, dahil pag linggo ay nagsisimba ka, pero Monday to Saturday ay hindi ka seryoso na bigyan ng panahon ang pagsasaliksik sa kalooban niya upang masunod mo ito sa iyong asawa, anak, katrabaho at iba pa, ay maaaring wala kang takot sa Kanya. Kasi kung sasabihin ko na may takot ako sa Diyos, ay siguradong aalamin ko ang gusto niya. Kasi baka mamaya hindi ko naman nagagawa ang gusto niya. At pag hindi ko nagagawa ang gusto niya, nako, nakakatakot ito. Kasi alam ko na hindi siya malulugod sa akin. Kaya importante na babasahin natin ang Bible kasi ito ang gabay sa commanding will ng Diyos. Sabi sa mga awit 119:105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Kaibigan, alalahanin mo ito, ang pagsasabuhay sa kapamaraanan ng Diyos ay isang lifestyle ng pagsunod sa kalooban niya. Ito ay hindi minsanang pagsunod, kung hindi ito na talaga ang buhay mo. Araw-araw gagawin mong tanglaw ang salita niya upang ang bawat hakbang mo ay mapupunta sa tamang landas. Araw-araw gagawa ka ng tamang choices na kakalugod sa Diyos. At pag ginagawa mo ito, ang sabi sa talata, ikaw ay pinagpala. Now, sa kabaligtaran, kung ikaw ay hindi sumusunod, kaya hindi mo alam o alam ang kalooban niya, ay ito ang sabi sa mga awit 68:18. Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Kaibigan, kung hindi mo sinusunod ng Diyos ay hindi ka papakinggan ng Diyos. Alam mo, ito ang malungkot na senaryo na ayokong mangyari sa akin at sa iyo. Nakakausapin mo ang Diyos pero hindi ka na niya papansinin. Mananalangin ka, hihingi ka ng tulong sa Kanya pero ilalayo niya ang sarili niya sa iyo. Sabi sa Isaiah 59:2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kaibigan, hindi sa bingi ang Diyos. Pero kung hindi ka sumusunod sa Kanya, ay mas pipiliin niya na huwag ka pakinggan. Nakakalungkot kasi maraming tao ang hindi honest sa kanilang sarili. Ang tingin nila sa sarili ay mabuting tao kaya iniisip nila na papakinggan sila ng Diyos. No, mali kaibigan. Tandaan mo ito, hindi maiimpluwensyahan ang Diyos ng iyong opinion patungkol sa iyong sarili. Bakit? Kasi alam naman niya ang iyong puso. Alam niya kung gusto mo talagang basahin, aralin at sundin ng kanyang salita. Alam niya kung anong habits mo. Alam niya kung totoong mahal mo siya. Isa pa, kung hindi mo ginagawa ang mga bagay sa kapamaraanan niya, ay isasara ng Diyos ang mga gandang opportunity sa buhay mo. At mawawalan ka ng victory
na matupad mo ang purpose niya sa iyo. Kaya nga, malulungkot ka at madidisappoint sa sarili kasi you will be in bondage sa kung ano man yung pinangkakaabalahan mo. Pati pamilya mo madadamay sa gusot. Pati ministry at trabaho mo ay madadamay. Kaibigan, ang hirap na nakahiwalay ang Diyos sa atin. Kaya nga, tandaan mo ito. Pag sumunod ka sa Diyos, ay gawin mo itong lifestyle. Tuloy-tuloy. Itong sinasabi ni Pablo na dinadalangin ko na maging kalugod-lugod ang inyong buhay. Tandaan mo ito, kaibigan, ang pagsunod sa paraan ng Diyos ay victory. Pero kung susunod ka sa sarili mong paraan, ay defeat. Naalala ko si King Joash ay humingi ng advice at tulong kay Elisha kasi lulusubin sila ng mga Syrian. Sabi ni Elisha, sige, kumuha ka ng pana at palaso. Tapos, ipana mo sa direksyon ng papunta sa Syria. At sinabi ni Elisha na yan ang pana ng tagumpay ni Yahweh. Kaya kumuha ka ulit ng mga palaso at panain mo ang direksyon na iyon. At ganun nga ang ginawa ni Joash. Kaya lang, siya ay kumuha lamang ng 3 palaso. At matapos niyang itudla ang mga ito, huminto na siya. Nagalit sa kanya si Elisha. At itong sinabi, sabi sa 2 Hari 13:19, dahil dito'y pagalit na sinabi ni Eliseo, bakit 3 beses ka lamang tumudla? Sana'y 5 o 6 na beses para lubusan mong malupig ang Syria. Sa ginawa mong yan, 3 beses ka lamang tatagumpay laban sa Syria. Kaibigan, ang pana at palaso ay representation ng victory ng Diyos. Sabi ni Trapp na isang commentator na may mga pagkakataon na kailangan mong itudla ng itudla ang iyong pana upang manalo. At huwag kang makontento sa maliit na effort lamang. Alam mo, dapat tinuloy-tuloy ni Joash ang pagpana hanggang sasabihin ni Elisha na tama na. Tapos na, nagtagumpay ka na matupad ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Na-realize ko, minsan tayo din humihinto sa pagtupad sa kapamaraanan ng Diyos sa buhay natin. Kasi minsan nakaranas na tayo ng victory. Dati nag-worship na tayo, kaya lang huminto tayo. Dati umaattend ka na ng Sunday school o ikaw ay nagtuturo sa Sunday school, kaya lang huminto ka na. Dati present ka lagi sa prayer meeting at D-group, kaya lang huminto ka na. Dati nagbabahagi ka ng mabuting balita, pero huminto ka na. Dati nagbabasa ka ng Bible at nakikipag-usap sa Diyos, kaya lang tumigil ka na. Dati naglilingkod ka sa church, kaya lang huminto ka na. Kaibigan, kung gusto mo ng victory at pagpapala sa buhay mo, ay huwag kang hihinto sa pagsunod sa kapamaraanan ng Diyos. Minsan akala mo malakas ka na, marami ka nang alam, pero kaibigan, hindi ka hihinto. Ang pagsunod sa kapamaraanan ng Diyos ay lifestyle. Kaya nga, patuloy kang pumana para manalo ka sa dyablo at sa iyong laman. Patuloy kang pumana laban sa katamaran. Sayang, si Joash ay nanalo lang ng 3 beses at hindi niya tuluyang natalo ang kalaban. Kaya't sa ika-4 na pagkakataon ay natalo sila ng Syria. Bakit? Kasi may isang taong hindi sumunod sa kapamaraanan ng Diyos ng tuloy-tuloy. Sabi ni Erwin McManus, to live outside of God's will puts us in danger. To live in His will makes us dangerous.